Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ina, sinilaban ng 3 anak at sarili, patay, napag-alamang nagkaroon ng pagtatalo sa asawang pulis. No Contract Apprehension Policy o NCAP, muling ipatutupad ng MMDA sa Lunes. Pilipinas at Amerika nagsagawa ng joint maritime activity sa Palawan at Occidental Mindoro. Sa MBC TV correspondents, mag-live-in partner, patay matapos magsaksakan sa Kabangkalan Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, University of Santo Tomas muling naghari sa UAAP, kinilalang overall champion sa ika-8 sunod na taon. At sa showbiz pattern, qualifications para sa hinahanap na personal assistant ni Sofia Andres, umani ng sari-saring reaksyon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos sumano ang pagtatalo sa kanyang asawa, walang awang sinilaban ng isang ginang ang kanyang 3 menor de edad na anak, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol at kanyang sarili. Higit 1 linggo matapos ang trahedya, umanaw rin ang sospek. Una sa balitang yan, si Edwin Duque. Itinuturing ng sarado ang kasong isinampa sa ina ng 3 batang sinilaban ng ina nito sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Volter Rivera, Chief of Police ng Santa Maria, Bulacan, kinasuhan ng preside o parricide si alias Mami. Makarang sunugin nito ang 3 anak na lalaki. Sa kasunugin naman ng kanyang sarili noong May 7, 2025, araw ng Huwebes. Agad na namatay ang bunsong lalaki na edad 1 taong gulang, habang ang edad 3 at 6 na taong gulang naman ay binawian ng buhay sa pagamutan noong araw ng Sabado. May 15 naman ng bawian ng buhay sa S Avenue Medical Center ang ina, kaya close na rin niya ang kaso laban na sa kanya. Sinabi ng opisyal na base sa kanilang nakalap na impormasyon, nagkaroon din ng pagkaunawaan ang ina ng 3 bata. Ito yung 31 years old na babae at ang ama naman na may ranggong corporal na 34 years old ay nakatalaga sa PNP Maritime Police sa Batangas. Sa ngayon ay nakaburol ang 3 bata sa Santa Maria, Bulacan, habang ang kanilang ina naman ay nakaburol sa Batangas. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PNP para mabigyang linaw ang naturang malagim na kamatayan ng mga biktima, ang 3 bata at ang kanilang ina. Para sa MBC TV Network News, ako si RS23, Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang halos 3 taon, kasado nang magbalik ang kontrobersyal na No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Yan ay sa darating na Lunes. Ito yung matapos katigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon sa paniniwalang magpapagaan ito sa daloy ng trapiko, lalo na sa kahabaan ng EDSA, kung hanggang saan ang saklaw ng NCAP. Alamin sa ulat ni Dustin Bayog.
Nakadakda na sa Lunes ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga kalsada yan ng Kamaynilaan. Ito ang kinumpirma ni MMDA Chairman Roman Duartes sa panayam nito sa DZRH kasunod ng partial lifting ng Temporary Restraining Order o TRO na inisyu ng Supreme Court para sa NCAP na tanging sa Metro Manila pa lamang may papatupad. Matatandaan noong nakarang linggo na gaya ng urgent motion ng MMDA sa Korte Suprema upang ipabawi ang TRO ng NCAP ng planong makatulong na makabawas sa magiging bigat ang daloy ng trapiko kung magsisimula ng rehabilitasyon sa EDSA at dahil na rin sa bagong guidelines para sa paghuli gamit ito. Kailangan po namin yung NCAP dahil po kung physically mag-a-apprehend kami ng lahat ng violations dyan sa EDSA, makakadagdag pa po yan sa pagsisikip ng daloy ng traffic. Imagine niyo paparahin yan. Minsan may pagkakalo, i-issuean ng ticket. Minsan, alam naman po natin, hindi naiiwasan yan or may mga instances na mag-bribe or magsusuhol, so magne-negotiate ng amount. Nakakabagal po yan sa daloy ng traffic. Sa ilalim kasi ng NCAP, may kakayanang manghuli ang otoridad ng mga pasaway sa kalsada gamit ang mga CCTV, digital camera at iba pang device na kaya makakuha ng video at image ng mga traffic violators. Ayon sa ipinasang motion ng MMDA, nasa 833,097 na traffic violation ang naitala simula nung inisyo ang TRO ng NCAP, kung saan nitong Marso ay nakapagtala ito ng 12,566 na violations. Samantala sa pag-iikot ang DZRH silang kalsada ng Metro Manila ay hati naman ang opinyon ng mga driver sa naturang pagbawi ng TRO. Bakit ang masaklap lang kung rider sa papunta kang Maynila? Alam mo bakit? Maynila kasi mga stoplight nila, wala kasi sa hulog yun. Pabor ako kasi maraming madidisiplina ng mga motorista mag-stop. Kung ano, wala pa akong masasabi dyan kasi yun ang magustuhan nila. Kung ano, yan talagang masusunod. Pero kung para sa aming mga driver, nahirap din po talaga. At kung magagawa, yan ang patakaran nila eh. Kasi sa dami ng mga motor ngayon na nakamuti. Ang daming nangyayari kasi puro sila yung pasaway dito sa EDSA, lalong-lalo na sa EDSA talaga. Magugunita noong 2022, naglabas ng TRO ang Supreme Court para sa pagpapatupad ng NCAP na mag-aay ng petisyon ng ilang transport groups upang patigilin ito dahil sa ilang isyu na pagpapatupad sa ilang lokal na pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Baig ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbago man ang mga muka at pangalang uupo sa Senado para sa 20th Congress. Tiniyak ng House Prosecution Panel na magpapatuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, maganda rin nila na mas balanse ngayon ang komposisyon ng Senado. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Walang nakikitang problema ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team sa magiging komposisyon ng Senado sa 20th Congress kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para kay Representative Lawrence Defensor ng Iloilo, isa sa miyembro ng House Prosecution Team, balanse ang komposisyon ng Senado sa 20th Congress. Ang resulta niya ng midterm election ay nagbigay ng maayos na representasyon mula sa iba't ibang panig ng politika, mula sa mga kaalyado ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo hanggang sa mga dati lang kakampi at oposisyon. Para kay Defensor, mas maganda na balanse para mas madaling tanggapin ng taong bayan at hindi sabihing niluto ang desisyon ng Senado sa impeachment court. Paliwanag ni Defensor bilang isa sa miyembro ng prosecution panel, hindi niya isusulong na mag-inhibit o lumiban sa paglilitis ang sinumang senator judge kahit pa sila hayagang kaalyado ni VP Sara. Anya, walang motion for inhibition sa isang impeachment court dahil ito isang political process, hindi judicial proceeding. Naniniwala si Defensor na isang maging patas at objective ang proseso para anuman ang resulta nito ay madaling tanggapin ng lahat ang desisyon ng Senado bilang impeachment court. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanggi naman ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson ang mga ulat na nakipagpulong siya kamakailan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Balansyado sa DZRH, binigyan diin ni Lacson na walang katotohanan ang naturang impormasyon.
lalo't may tuturing anya itong hindi angkop sa sitwasyon bilang isa sa magiging senator judge. Iginiit ni Lacson na hindi siya makikipagkita sa respondent ng isang kaso na posible niyang hatulan bilang miyembro ng Senado. Bagamat karaniwan umano ang pagpapakita ng courtesy sa Vice President ng mga bagong halal na miyembro ng Kongreso, hindi ito naaangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Napaka-improper para sa isang senador o upong senador para makapag-meet sa isang nasa sakdal o harap sa isang impeachment case. Wala namang nakikitang basihan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo para ilaban ni Attorney Harry Roque ang aligasyong political persecution laban sa kanya. Kung tutuusin niya raw, mga testimonya galing rin mismo kay Roque ang nagpahamak sa kanya. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Hindi kumbinsido ang dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pag-angkin ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na political persecution ang kaso laban sa kanya. Sa panayam ng DZRH sa dating legal counsel, sinabi nitong hindi nito tanggap at nakikitang dahilan ng persecution sa kaso kay Roque at marahil may ginawa ito kaya ito kinasuhan. Hindi ko matanggap yung persecution Kasi maraming nagkritik maraming bumabanat at matitindi. Pero bakit hindi sila pinoprosecute o pinipersecute? Marahil meron siyang ginawa o nagawa na sa tingin ng mga nag-iimbestiga dapat siyang kasuhan. Tahasan ring sinabi ni Panelo na marami rin aniyang taliwas sa mga pahayag ni Roque at nakikita niyang self-inflicted o kay Roque na mismo nanggaling ang mga dahilan kung bakit ito kinasuhan. I was watching the congressional hearing. Marami siyang contradictions doon kasi. Habang sinasabi niya hindi siya may-ari nung isang sinasabi na siya ang may-ari, tinatanggi niya. Yung sa Baguio. Yeah. And yet, yung mga sinasabi niya na ginawa niya are all acts of ownership. Sabi niya hindi siya abogado ng ganito, pero lumalabas, mga dokumento, siya abogado. Siguro on the basis of that, kaya siya nakasuhan. Galing din sa kanya, self-inflicted kung baga. Dagdag pa ni Panelo, tulad niya ay isa ring abogado si Roque at nararapat lamang daw na umuwi ito at harapin ang mga kasong nakahain sa kanya. Kung mananatili aniya ito sa dahig, ay tila nagtatago o guilty aniya ang dating nito sa tao. Rightly or wrongly, tama man o mali. Pag hindi ka humarap sa kaso, ibig sabihin, ikaw ay may itinatago o guilty ka. Tama man o mali yun. Problema niya, pag mananatili siya dyan sa Hague, ang dating, ayaw niyang umuwi, nagtatago siya. Nilinaw naman ni Panelo na kahit parehas man silang abogado at nagtatanggol sa kampo ng Duterte, ay hindi ibig sabihin na hindi niya napupunahin kung nakikita niya na itong mali. Matatandaang naglabas ng arrest warrant sa kasong qualified human trafficking ang korte laban kay Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa dahil umano sa kaugnayan ng mga ito sa Lucky South 99 Pog Hub sa Porac, Pampanga. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, pinalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command ang kanilang alyansang pandagat sa ginanap na ika-6 na Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA na isinagawa kahapon sa mga estratehikong karagatan ng Palawan at Occidental Mindoro. Kabilang sa mga lumahok mula sa Philippine Navy ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo Del Juana, isang AW-109 naval helicopter, pati na rin ang Super Tucano at Sokol helicopters ng Philippine Air Force, habang nakiisa rin ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Mula naman sa Estados Unidos, lumahok ang US Coast Guard cutter Straton at isang P-8A Poseidon Maritime Patrol aircraft ng US Navy na lalong pinahusay ang kakayahan ng magkasanib pwersa sa surveillance at operational coordination.
Itinuturing itong makasaysayang hakbang sa kooperasyong pandagat dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkasanib na lumahok ang Philippine Coast Guard at US Coast Guard sa isang MCA, isang patunay na lumalawak na whole-of-nation approach sa maritime cooperation. Ilan sa mga isinagawang aktibidad ay ang communications check exercise, search and rescue exercise, gayon din ang division tactics at officer of the watch maneuver, photo exercise at finish exercise. Muli na namang napasa kamay ng University of Santo Tomas ang pagiging overall champion sa UAAP sa ikawalong sunod na season. Maganda na transition ito sa pagpapakilala sa universidad bilang susunod na host ng UAAP Season 88. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Opisyal nang kinoronahan ang University of Santo Tomas bilang pangkahalatang kampyon ng UAAP sa ikawalong sunod na season matapos ang matagumpay na kampanya ng universidad sa Season 87. Kasabay ng kanilang paghahari ay ang paghahanda ng UST sa pagiging host ng Season 88 na may temang Strength in Motion, Hope in Action. 8 collegiate championship ang nasungkit ng UST sa Season 87, ang Men's Beach Volleyball, Men's Chess, Women's Tennis, Men's and Women's Table Tennis, Pomse, Men's Judo at Women's Fencing. Dahil dito, naitala ng eskwelahan ang kanilang ika-48 na pangkalahatang kampyonato, pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Sa kabuuan, nag-podium ang Growling Tigers sa 24 sa 31 na collegiate competition, 8 ang ginto, 7 ang pilak at 9 ang tanso. Samantala, pumangalawa sa college division ang University of the Philippines na may 269 points, habang nakasunod naman ang De La Salle University na may 261 points. Sa aming pagbabalik, Keeper Ravenna mananatili sa Yokohama B. Corsair sa Japan B-League. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Probinsya ng Samar isinailalim sa state of emergency dahil sa epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Sa MBC TV Global, 3 Filipino-Canadian patay matapos araruhin ang kanilang sasakyan ng isang minivan. Sa Showbiz Spotted, Dali De Leon, kabilang sa cast ng Avatar The Last Airbender. At sa Experts' Opinion, kampanyang 5S ng Department of Health kontra dengue, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isinailalim na sa state of emergency ang buong lalawigan ng Samar dahil sa epekto ng limitadong pagdaan ng mga sasakyan sa San Juanico Bridge. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang deklarasyon sa kanilang ika-150 regular session sa Catbalogan City. Ito'y matapos maantala ang supply ng mga mahahalagang gamit mula sa probinsya ng Leyte. Mula pa noong Mayo 15, pinatutupad ng DPWH ang paglilimita ng dumadaang sasakyan sa tulay na may timbang na higit sa 3 tons bilang bahagi ng 2 taong rehabilitasyon sa nasabing tulay. Ayon kay Vice Governor Arnold Tan, dahil dito ay naaantala ang pagdadala ng gasolina, medical supplies at iba pang mahahalagang gamit mula sa Tacloban City. Sa iba pang mga balita, target ng Department of Education o DepEd na mapunan ang bubuksang 16,000 teaching positions bago ang ikatlong quarter ngayong taon. Ayon sa DepEd, inatasan na ang lahat ng school division offices na simulan ang publication, hiring at appointment ng mga nasabing posisyon. Ito'y sa oras na matanggap ang Notices of Organization, Staffing and Compensation Action o NOSCA mula sa Department of Budget and Management Regional Offices. Tiniyak naman ng DepEd na mahigpit na babantayan ang hiring process sa iba't ibang rehiyon upang hindi magkaroon ng delay. Matutugunan ng bagong teaching positions ang kakulangan sa specialized and subject-specific teachers mula kinder hanggang senior high school at maisa sa ayos na rin ang teacher-student ratio.
Pilipinas, bagamat lumalapit na tayo sa panahon ng tagulan, dama pa rin ang naglalagablab na init ng easterlies dito sa Luzon. Naitala kahapon ng Pag-asa ang napakataas na 48 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, malayong malayo sa initial forecast na 44 degrees Celsius. Buwan ng Marso pa, huling nakapagtala ng ganitong kataas na temperatura ang Dagupan na umabot ng 47 degrees Celsius. At ngayong araw, posible itong umakyat sa 46 degrees Celsius. Gayon din sa Apari sa Cagayan. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin lalo na sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Mindoro at Kabikulan dahil sa banta ng 42 to 46 degrees Celsius na heat index. Patuloy naman ang paulang dala na Intertropical Convergence Zone sa buong Mindanao maging sa isla ng Palawan. Habang nakalabas na rin ang namatang low pressure area kahapon sa western boundary ng ating area of responsibility. Samantala, sa pambihirang pagkakataon ngayong 2025, alam niyo ba na 10 diretsong araw tayong magkakaroon ng palindrome dates? Pero ano nga ba ang palindrome? Mula sa salitang Griego na palindromos, ang palindrome ay tumutukoy sa isang salita, parirala o sequence na pareho ang basa, paharap man o pabaliktad. Ilan sa halimbawa nito, ang salitang ala-ala sa Filipino, gayon din ang salitang madam sa Ingles. Kung ngayon ay May 21, 2025 at babasahin natin ito sa format ng month, day at year, ito ay magiging 52125 kahit pa ito ay baliktarin. 5 para sa buwan ng Mayo, 21 para sa araw na ito, at 25 naman para sa taong 2025. Kahapon nga ay nagsimula na ang palindrome days at magtatapos ito sa loob ng 8 araw sa darating na May 29. Para sa ilan, mas swerte ang palindrome dates. Kaya kung naghahanap ka raw ng perfect moment para sumabak sa isang life-changing decision, malay natin at baka ito na ang oras na pinakahihintay mo. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, tila malabo na raw sa ngayon na tuluyang magkaayos ang mga kampo ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, hindi man siya sang-ayon, ngunit kaakibat ng kanilang mandato sa konstitusyon na ipagpatuloy ang impeachment laban sa bise o kasunod ng pagkilos ng Kamara. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Wala nang magagawa ang Senado kundi ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito sa kabila ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na nakanda itong makipag-reconcile sa pamilya Duterte. Paliwanag ni Ejercito, bahagi ng constitutional process ang impeachment na responsibilidad ng Senado kaya't wala silang magagawa kundi ito ay ituloy at harapin matapos dalhin sa kanila ng Kamara de Representantes. Alam ng senador na tiyak na lalo itong magdudulot ng hindi pagkakasundo ngunit nakatakda ito sa ating saligang batas at may tungkulin ng Senado na dapat lang nilang gampanan. Si Senador JB ay isa sa mga senador na nung una pa lamang ay ayaw nito ng impeachment dahil sa ibubungan itong divisiveness sa ating mga kababayan. Mas mabuting itoon sana ang pansin sa mga mas mahalagang bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Sa naunang schedule na inilatag ni Senate President Francis Chis Escudero, magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 3. Manunumpa ang mga senador bilang mga hukom, suot ang ipinatahi nilang robe. Babasahin ng prosecution panel mula sa Kamara de Representantes ang articles of impeachment at maglalabas ng summon ang Senado bilang impeachment court at pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Ngunit inaasahang magsisimula ang formal na impeachment trial sa buwan na ng Hulyo sa pagsisimula ng 20th Congress kasama ng mga kapapanalo lamang na senador sa katatapos na halalan ngayong 2025 midterm election. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masaklap na pagkamatay ang sinapit ng 3 Filipino-Canadians sa Toronto, Canada matapos araruhin ang kanilang sasakyan ng isang minivan. Ang sospek napag-alamang nakainom bago ang malagim na aksidente.
Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Tatlong Pinoy Canadian na may edad 6 hanggang 15 taong gulang ang nasawi matapos araruhin ng isang minivan ang kanilang sasakyan sa Toronto, Canada. Ayon sa ulat, nagpapatakbo umano ng mabilis ang naturang Dodge minivan at sinasabing nakainom sa kanawalan ng kontrol at sumalpok sa sasakyan na sinasakyan ng mga biktima na nakahinto dahil sa red traffic light. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital ang 3 pang sugatan. Habang nagpaabot naman ng pakikirami sa Ontario Premier Doug Ford sa pamilya ng mga biktima at sinabing makakaasaan nila na mapapanagot sa batas ang suspect sa likod ng insidente. Samantala, pinasinayaan naman ni United States President Donald Trump sa publiko ang plano nitong itatayong Golden Dome, isang missile shield system na sinasabing magproprotekta sa oras na atake ng kanilang bansa. Ayon kay Trump, inaasahan magiging fully operational ng sabing dome pagkatapos ng 3 taon. Inaasahan na mga abot sa halos $175 billion o katumbas na mahigit 9.7 trillion pesos ang maaaring gastusin para sa naturang state-of-the-art facility. Ang naturang proyekto ni Trump ay hango sa Iron Dome Air Defense System ng Israel na kayang pigilan ng mga short-range missile attack na naitayo pa noong 2011. Sa iba pang balita, pumalo na sa 9 na katao ang bilang ng mga nasawi sa Eastern Indonesia matapos ang insidente ng landslide at 3 pa lamang dito ang kasulukuyang nare-recover ng mga otoridad. Dito ay nakitang dagan-dagan ng mga kahoy at balot sa putik ang mga bangkay. Ayon kay Jeffrey Sabarudin, ang nangunguna sa search and rescue team, muling ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap sa 11 pang individual matapos mahinto ang operasyon kahapon dahil sa lakas ng ulan. Isa ang Indonesia sa mga bansang talamak ang pagkakaroon ng landslide na karaniwang malapit sa Minahan kung saan 27 ang naitalang nasawi noong Hulyo ng nakaraang taon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong bigating proyekto na naman ang gagawin ni Dolly De Leon. Ang award-winning actress, mapapanood lang naman sa panibagong season ng live-action adaptation ng hit series na Avatar: The Last Airbender. Narito ang Showbiz Report. #Pinoy Pride! Kabilang sa casting Avatar: The Last Airbender ang award-winning Filipina actress na si Dolly De Leon. Masisilayan ito sa seasons 2 and 3 ng naturang live-action adaptation hit series na ipalalabas sa Netflix. Gagampanan ng aktres ang karakter ng twins na sina Lo and Lee na nagsilbing elderly advisors ni Fire Princess Azula. Magunita na Disyembre taong 2022 nang gumawa ng kasaysayan si Dolly De Leon bilang kauna-unahang Pinay na nakapag-uwi ng Best Supporting Actress Trophy sa prestihiyosong Golden Globe Awards para sa kanyang mahusay na pagganap sa Triangle of Sadness. Samantala, bukod kay Dolly, kabilang din ang Filipino-American actor na si John Briones sa mga bibida sa panibagong season ng Avatar: The Last Airbender. Sa kanyang itapos na raw ang shooting para second season ng hit series na unang inilabas February last year. At sa aking pagbabalik, qualifications para sa hinahanap na personal assistant o PA ng aktres na si Sofia Andres. Bakit nga ba umani ng sari-saring reaksyon? Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. At abangan sa aming pagbabalik, Commission on Elections, ibinahagi ang kanilang natutunan matapos ang midterm elections. Preparasyon naman para sa Bangsamoro Elections at Barangay o BSKE nagpapatuloy. At sa MBC TV Sports, Kiefer Ravena mananatili sa Yokohama B Corsairs sa Japan B-League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hinimay at muli
muling binigyang linaw ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang mga isyu na kinaharap ng COMELEC sa 2025 midterm elections sa nagdaang General Membership Meeting ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At kaugnay niyan, may mga punto na rin na ibinahagi na nais isulong at mga panawagan sa mga mambabata si Chairman Garcia para mas mapabuti ang proseso ng halalan para sa mga susunod pang taon. Isa sa pinakamabilis na eleksyon kung ituring ng COMELEC ang 2025 midterm elections. Mula sa transmisyon ng mga boto kung saan marami ng mga mayor ang agad nakapagproklama, kinagabihan pa lamang ng mismong araw ng eleksyon, na sinundan naman ng proklamasyon ng mga gobernador sa sumunod na araw. At eksaktong isang linggo, formal na ring idineklara ang mga uupong senador matapos ang 3 araw ng pagkakanvas, na isa rin sa pinakamabilis sa tala ng kasaysayan ng eleksyon. Bukod yan, tinawag din ni Chairman Garcia na revolt of the voters ang eleksyong ito dahil dito rin nakamit ang pinakamataas na voter turnout na nasa 82.2%. Lahat ng 94,000 na mga presinto rin ay nakapagpaboto. Walang makina ang bumigay at walang naideklarang failure of elections. Ngunit kasabay niyan, may mga tinawag din si Garcia na aniyay learning points sa bahagi ng COMELEC. Isa riyan ang matagal ng isyu ng puno at siksikang mga presinto na nagiging sanhi para hindi maging smooth ang experience ng mga botante. Itinuturo ni Garcia ang pagtapyas ng Budget Department ng 14 billion sa kanilang 2025 budget request na isa sa mga sanhi nito. Nangyari sa amin, napilitan kami na ang bawat isang presinto ay 800 hanggang 1,000 botante. Samantalang ang nire-request namin ay dapat gawin man lang na 700 per precinct. Kaugnay nito, pinuna rin ni Garcia ang dumaraming bilang ng mga botante pero hindi naman lumalaki ang mga classroom o voting places. Kaya patuloy lang umanong magsisiksikan ang mga botante at titiisin ang mahabang pila. Panawagan niya. Dapat payagan na mag-hold ang COMELEC ng eleksyon sa mga pribadong lugar basta hindi pag-aari ng mismong politiko. 3 milyon ang naitalang nakinabang sa early voting hours para sa mga nasa vulnerable sector pero dapat paaniya itong mapalawak. Dapat po yung mga nakatatanda may kapansanan nagdadalang tao 1 linggo bago mag-eleksyon makaboto na. Sa ganitong paraan, bababa ang bilang ng mga botante at aasahan na luluwag ang mga presinto. Ukol naman sa isyu ng vote buying, dismayado si Garcia na maraming hindi nahuli at nanagot kahit pa dumadating ang mga report at caught in the act na ang mga kandidato. Ang problema namin, aaminin ko, initially, yung law enforcement agencies natin, paulit-ulit na po namin sinasabi, may MOA pa kami, na sinasabi po namin pwede kayo mag-arrest kahit walang warrant of arrest. Basic yun. Samantala, sa kabila ng mga hinarap na sisi ng COMELEC sa umano'y dagdag bawas dahil sa mga naging aberya sa mga server na nakakatanggap ng boto, nagpasalamat si Garcia sa KBP sa kumpiyansa nito sa COMELEC at pag-iintay sa paliwanag nito. Sa ngayon, tuloy ang preparasyon ng ahensya sa gaganaping Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre at sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na gagawin naman sa Disyembre ng taong ito. Yan ang mga kaganapan dito sa General Membership Meeting ng KBP sa Makati City. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mabilis na humantong sa madugong saksakan ang simpleng pagtatalo sa pagitan ng mag-live-in partner sa Kabangkalan, Negros Occidental. Walang nakaligtas sa magkasintahan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang mag-live-in partner matapos nagsaksakan sa Purok Eucalyptus, Barangay Tabugon, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Marily Santinyama, 26 anyos, at ang kanyang live-in partner na si Fernan Pacunlay, 30 anyos, pawang mga residente ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, hepe ng Kabangkalan City PNP, nag-aaway ang mag-asawa na humantong sa pananaksak na ikinasawi nito. Didon dispat si Marily habang dinala pa sa ospital si Fernanda Bago, inilipat sa lungsod ng Bacolod, subalit dineklarang dead on arrival bago dumating sa nasabing lungsod ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, hindi nagustuhan na bumalik pa sa lungsod ng Bacolod ang asawa para magtrabaho na humantong sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dumiretso sa tindahan ng delivery truck na may kargang mga LPG tanks sa Barangay Lopez Vito, bayan ng San Joaquin, Iloilo. Ayon sa pag-imbestiga ni Police Captain John Chrysler Ledesma, officer in charge ng San Joaquin Municipal Police Station, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng truck habang pababa na sa palikong kalsada. Madulas ayon sa pulis ang kalsada dahil na umulan. Galing sa lalawigan ng Antique ang delivery truck at papunta sa Iloilo City nang naaksidente. Walang nasugatan sa aksidente ayon kay Captain Ledesma. Ngunit nasa custody ng pulis ang driver at nakausap na rin ang may-ari ng tindahan para sa settlement. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sabay bust operation ng isang street-level individual drug personality na kinilalang si Berliso Mamaril Jr., 30 anyos. Siya ay sinagawang operasyon ng PNP alas 3:00 ng hapon sa Barangay Poblacion District 3, Posorobio, Pangasinan. Sa ulat ni Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tuwan sa Drug Enforcement Unit kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binintahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money at ang illegal na droga na nakumpiska rito ay tumitimbang ng 2 gramo na may street drug price na 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Posorobio Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Arestado ang itinuturing na top 1 city-level high-value individual sa illegal na droga matapos isagawa ng mga otoridad ang isang search warrant operation sa Purok San Ignacio Lambo, Barangay Indangan, Davao City, Mayo 20, 2025. Kinilala ng Davao City Police Office o DCPO ang suspect sa alias na Bert, 40 anyos, residente sa nasabing lugar. Batay sa report ng kapulisan, isinagawa ang operasyon dakong alas 11 ng tanghali kung saan nakumpiska mula sa suspek ang isang malaking pakiti sa hinihinalang shabu at may 4 pang pakiti na pareho ring naglalaman ng iligal na droga. Na-recover din mula sa suspek ang isang rectangular na kahon na ginagamit na lalagyan ng mga kontrabando. Tinatayang nasa halagang 57,800 ang kabuuang halaga na nakumpiskang hinihinalang shabu. Ang mga ebidensya ay dinala na sa Police Station 13 sa Mandog para sa wastong disposisyon habang nasa kustodiya na ng kapulisan ng suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang grand at graceful offering naman ang eksklusibong ipinasilip ng Ballet Manila tampok ang kanilang Pearl Year Anniversary production na Swan Lake. Kasama rin ang ilang international talents. Narito ang The Better News Report ni Dustin Bayog. Ipinasilip na ng Ballet Manila ang glimpse ng much-awaited performance sa Swan Lake na magsisimula sa May 30 hanggang June 1 ngayon taon. Ang mga dapat abangan ng ballet fans and enthusiasts bilang bahagi ng Pearl Year Anniversary ng Ballet Manila. Alamin sa report na ito. Matagumpay na dinaos ng Ballet Manila ang press launch dito sa Aliw Theater para sa kanilang inihandang production ng classical ballet na Swan Lake, tampok ang ilang national at international ballet performers. Pinangunahan ni prima ballerina, artist director at CEO ng Ballet Manila na si Miss Lisa Macua Elizalde ang press launch kung saan pinasilip ang excerpt ng 5 acts ng naturang classical ballet. Para sa prima ballerina, sinisimbolo ng Swan Lake ang full recovery at arrival ng Ballet Manila matapos ang ilang taon ng pandemic at bilang bahagi ng kanilang Pearl Year Anniversary. When I was planning the Pearl Year last year, I asked myself, what classical ballet do I program for the Pearl Year that signifies that Ballet Manila has truly recovered and has truly arrived after the pandemic? And hands down, it was Swan Lake. If the company can do Swan Lake in its Pearl Year, it means that we have truly recovered and arrived. Iikot ang kwento ng Swan Lake sa pag-ibigan ng prinsipeng si Siegfried at prinsesang si Odette. Nahadlangan ng mga karakter na mag-amang sina Odile na siyang Black Swan at ang ama nito na si Von Rothbart.
Kasali rin sa press launch ang international performers kung saan gagampanan ng principal dancer na si Esteban Hernandez at soloist na si Catherine Bartman na parehong mula sa San Francisco Ballet. Ang dalawang main roles para sa 8 p.m. schedule ng May 30 at 5 p.m. schedule ng May 31 at June 1, 2025. Magsisilbing matinee performance naman sina San Francisco Ballet artist na si Nathaniel Remez at principal dancer ng Ballet Manila na si Abigail Oliverio para naman sa schedule ng 1 o'clock p.m. ng May 31 at June 1. Kaugnay nito, sinabi rin ni Ms. Makua Elizalde na mahaba ang kanilang naging preparasyon para sa Swan Lake production at pinagpapasalamat ito ang technology upang mapadali ang pagtuturo sa mga international artists na sa May 23 pa darating sa bansa para sa all-in rehearsal. Dagdag dito ay malaki rin ang naging papel ng buong production team upang masiguro na handang-handa sila pagdating ng May 30 na tiyak ay hindi dapat palampasin ng mga manonood. I think the key here really is that I have a really special and very effective team, not just dancers, but the whole production team of, costume makers, production designers, set designers, and everything else. So I get the job done in the studio with my team, and then everything else follows really quickly, hopefully no, not just hopefully, but I know that when our guest dancers arrive on May 23, everything is going to be ready and they're literally just going to dive into the lake. Samantala, inanunsyo rin ng prima ballerina ang August performance na Don Quixote kung saan bibida ang dalawang international ballet performers na sina Kim Kimi na gaganap bilang Basilio at si Renata Shakirova bilang si Kitri na gaganapin din sa Aliw Theater. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong papasok na tayo sa panahon ng tag-ulan, kasabay nito ang tinatayang pagsipa na naman ng kaso ng dengue. At bilang tugon dito, muling pinagtibay ang kampanyang 5S kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tugunan ang tumitinding banta ng dengue, lalo na sa mga bata. Balikan natin ang detalye sa Expert's Opinion Report na ito. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga, matinding pananakit ng tiyan at pamumutla or pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayon din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng 2 araw ang lagnat. Ika-4, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate.
Sa mundo ng basketball, extended ang kontrata ng Filipino import na si Kiefer Ravena sa Yokohama B Corsairs sa Japan B-League. Muli kasi itong pumirma sa kupunan para ipagpatuloy ang kanyang 2 taong paglalaro sa team. Para sa detalye, tutukan ang report na ito. Mananatili si Kiefer Ravena sa Japan B-League matapos nitong pumirma ng panibagong kontrata sa Yokohama B Corsairs. Ito na ang kanyang 2 taon sa kupunan bilang Filipino import. Ito rin ang 5th season ni Ravena sa Japan B-League matapos ang 3 taon sa Shiga Lakes bago lumipat sa Yokohama noong nakaraang taon bilang kapalit ni Kai Soto bilang Asian import. Nakapagrehistro si Ravena ng average na 9.8 points, 3.8 assists at 1.9 rebounds sa nakaraang season, kung saan nakapagtala ang Yokohama ng 24 wins at 36 loss. Magugunitang bago ang kanyang international career, dati rin itong manlalaro ng NLEX Road Warriors sa PBA. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PA o manghuhula? Iyan ang hirit ng ilan matapos ilabas ng aktres na si Sofia Andres ang qualifications para sa hinahanap niyang personal assistant. Kung bakit ganito ang naging reaksyon ng netizens sa job posting ni Sofia, alamin sa Showbiz Report na ito. Usap-usapan online ang job posting ng aktres na si Sofia Andres. Sa pamamagitan ng Instagram story, dinaan nito ang paghahanap ng personal assistant o PA. Nakasaad dito ang someone daw who can read her mind, organize her chaos, and remind me where I left my coffee and my schedule. Habang sa ibaba ay nakalagay ang email address kung saan magpapadala ng resume ang mga interesadong aplikante. Halo-halo naman ang naging reaksyon ng netizens tungkol dito. May nagsabing, baka raw tila isang fortune teller o manghuhula ang hanap nito. May ilan din namang nagtanggol dito at ipinaliwanag ang mga nakasaad na katangiang hinahanap ni Sofia para sa kanyang next PA. Habang may humirit ding 6 digits daw ba ang pasahod? Matapos, ulaning nagsari-saring komento, muling nagpost ang aktres sa IG story sabay sabing, chill! Kasunod niya ay tila sinakinalang din ni Sofia ang hirit ng netizens at ipinost ang screenshot ng ilan sa mga natanggap na email. Kabilang na yan ang isang to na siya na raw ang PA Pro Max 10 times advance na hinahanap ni Sofia. Habang say naman ng isa pang applicant, pinaplano pa lang daw ng aktres, nagawa niya na. Para sa MBC TV Network News, ito pong ng Showbiz Angel Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, makakwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.